Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman ang inyong kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At nawa tayo na nakikinig at ay sa mga kapatiran po namin saan po sila naroroon. Sa YouTube man o kaya sa Facebook o kaya sa Messenger ay ang pagpapala po ng ating Amang Yahweh at sa gabay at pag-iingat ng ating rabay ay sumainyo pong lahat. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, talasasin po natin ang aral ng rabay. At alam po natin na ang rabay po ay hindi nagkulang sa pagpapaalala sa atin, sa pagbibigay ng aral. Kaya sa tuwing tayo po ay may aral, sana po tayo po ay nasa tamang pag-iisip, at hindi natin iniisip yung mga bagay na nasa labas, yung mga nasa sanlibutan. Tayo sana ay wala sa ating mga trabaho na busy, kundi tayo po sanang lahat ay naka-focus sa aral na ibibigay ng rabay. Dahil alam po natin na ito ay para sa ating ikatututo, ikatitibay ng ating mga pananampalataya at higit sa lahat, ikakaayos ng ating mga buhay. Kaya talasasin po natin ang aral ng rabay. At ang pamagat po ng aral ng rabay ay may salitang, how easy you forget. Ang dali mo namang nakalimot. Yun po ang pamagat ng rabay. Now, bakit kaya ganito ang salita ng rabay? Now, ito ba'y may katotohanan sa atin? Na sa araw-araw na ginawa ng Ama, nalilimutan ba talaga natin siya? Ano po? Talasasin natin ang kwento dahil maaaring totoo na andali nating makalimot. Lalong-lalo na sa mga aral, lalong-lalo na kapag tayo po ay nasa mga bagabag. Lalong-lalo na pag tayo po ay nasa sinabing itaas ng ating mga pangarap sa buhay. Yung bang tayo ay nasa maayos na kalagayan at parang hindi natin kailangan si Amang Yahweh, o kaya kung tayo po ay nasa tigib ng kalungkutan at nakakalimutan natin na merong Ama na nakatunghay sa atin, anumang antas ng ating buhay at anumang bagabag na meron tayo. Kaya nawa tayo po ay matuto sa aral at maalala natin na anumang bahagi ng ating buhay, tayo man po ay nasa rurok ng ating mga tagumpay o tayo man po ay nasa pagabag ng ating buhay, maalala sana natin na may Ama at Elohim na nakatunghay sa atin. Kaya talasasin po natin ang kwento, ano po? Simulan po natin dito sa unang bersikulo na sinabi ng rabay, dito sa aklat ng Devarim or Deuteronomio. Ay tunghayan natin ang kanyang salita sa Kabanata 4, talata po ay Siyam. Chapter 4, verse 9. Ayan. Tandaan natin ang kwento kung ano ang gustong ipaunawa ng rabay sa atin. Kaya dito sa Deuteronomio or Devarim sa Hebrew, ay mababasa natin dito sa Kabanata 4, talata Siyam. Ito ang kanyang salita. Mag-ingat ka lamang sa inyong sarili. Nung sabi niya, mag-ingat ka sa iyong sarili. Now, sino ang pinutungkol dito? Individual po, ano? Individual po. Magmula sa nagsasalitang pastor hanggang doon sa pinakabata na nakakaunawa na. Sabi niya, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili. Bakit? Ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Now, sinabi po niyang ingatan mo ang iyong mga naipundar? Sinabi po ba niyang ingatan mo ang iyong mga anik-anik, ang iyong mga pag-aari? Yun bang sinabi niya rito? Hindi. Sabi niya, ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Now, hindi lang ingatan, sabi niya, buong sikap. Ano po? Baka iyong malimutan. Ayan, anong sabi niya? Baka iyong malimutan. Alin? Ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Ano bang nakita ng ating mga mata sa ating panahon? Mga himala, ano? Mga patutuong narinig. Mga nakita ng ating mga mata na totoo si Amang Yahweh. Mga pangyayari sa ating buhay na naranasan natin na totoong may Elohim. Ano po? At totoong mayroong lumikha at anak na ibinigay na bugtong ng ating Ama para sa ating mga kaluluwa.
Baka makalimutan mo, sabi niya, ang mga nakita ng iyong mga mata. At baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Kundi iyong ipakilala sana sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Anong sabi niya? Huwag mong kalilimutan, sabi niya, kung anong pagpapala ang nakita ng iyong mga mata at narinig ng iyong mga tainga. Na totoong may Elohim, maawain at mapagpalang Elohim at Ama na nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga piniling lingkod at mga tatawaging anak balang araw. Now, sino po ang kanyang kinakausap? Tayo po yun. Kaya ang salitang ito ay hindi lang para sa akin na nagbabasa, kundi para sa inyo na nakikinig. Alalahanin mo, sabi niya. Ingatan mo, baka malimutan mo. Ano po? Now, ang katotohanan talaga bang nalimutan natin o nalilimutan natin na tayo may Ama at Elohim? Now, puntahan natin dito sa unang salmo. Dito sa Aklat ng mga Bilang. Dito sa Aklat ng mga Bilang, chapter 11. Puntahan natin. Na ang kwento rito ay ang lahing Israel na iniahon ng Ama sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto ng mahigit 400 taon. Nakita natin ang kwento na ang Israel ay naghirap bilang alipin sa bayang Ehipto ng mahigit 400 taon. Pero nang maalala ng Ama ang kanilang hinaing at ang ipinangako niya sa kanyang piniling lingkod na si Abraham, ano po? Iniahon niya sila sa bansang Ehipto. Ano po? Dinala sa pulang dagat o dagat na pula. Hinati ang dagat para sila makadaan sa tuyong lupa. Binigyan sila ng pagkaing mana mula sa langit. Ibinigay ni Amang Yahweh ang mga pangangailangan nila araw-araw na sila'y nasa ilang. At ito'y nakita at narinig ng bayang Israel. Pero anong nangyari? Tandaan natin, ano? Ang tanong ng Ama, ang dali mo namang nakalimot. Now, dito sa chapter 11, ito yung kwento. Aklat ng mga Bilang. Nang dumating ang punto na ang mga Israelita nagsawa. Ouch. Nagsawa saan? Sa mana na ipinapadala ng Ama araw-araw. Now, imagine ninyo na nahuhulog ang mana mula sa langit. Pero hindi ito nahusto sa bayan ng Israel. Sila nagreklamo. At itong kanilang sinabi. Ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsasalita ng masama sa pakinig ni Amang Yahweh. Verse 1. Ano? Nag-uupasala. Ano yung nag-uupasala? Nagsasalita ng masama sa pakinig ni Amang Yahweh. Meaning naririnig ni Amang Yahweh ang kanilang pagtutungayaw. Ano po? Narinig ni Amang Yahweh ang kanilang pagtutungayaw. At ang bayan ay humibig kay Moses. Bakit? Sa galit ng Ama. Ano po? Sa galit ng Ama. Now, ito ang sabi ng mga Israelita. Verse 5. Ating naaalala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero, at ang mga sibuyas, at ang bawang. Naaalala daw nila nung sila nasa Ehipto now. Anong ibig sabihin ng mga Israelita? Ipinapaunawa ba nila kay Amang Yahweh na mas gusto nilang bumalik sa Ehipto? Bagamat sila'y alipin, ay meron silang kinakain mga tinatawag na isda, pipino, at mga milon, at mga puwero. Now, yun ba ang kanilang gustong ipahukatay? Yes. Parang sinasabi nila kay Amang Yahweh, hindi mo dapat kami inalis sa pagkaalipin. Dahil mas gusto naming matumira sa Ehipto kaysa tumira dito sa ilang. Ano po? And then verse 6 sabi niya, ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo at walang ano-ano man sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito.
Pati yung mana na ipinadala ng Ama araw-araw mula sa langit, kinaiinisan na rin nila. Samantalang nung unang dumating ang mana na yaon, ang dami nilang pasalamat. Now, ang tanong, ang dali din ba nating makalimot, mga kapatid? Alam nyo, natutuwa ako sa patutuo ni kapatid na Teresa at ni Nanay Remedios. Dahil ipinapatutuo nila na napakaganda ang pagdating ng pananampalataya sa kanila at hindi nila ito ipagpapalit sa anumang mga bagay dito sa lupa. Now, sa atin kaya, ang pananampalataya pa rin ba sa atin ay siyang mabuting bagay na ipinagpala ng Ama sa atin? Nang higit kaysa sa ating mga tinatamasang mga anik-anik sa buhay? O nagiging balakid ang pananampalataya o nagiging pabigat ang pananampalataya na yata sa atin ngayong buhay? Kaya kung minsan nakakalimutan na nating ipangilin ng araw ng pagsamba. Ano po? Ang dali niyong makalimot, sabi ng ating Ama. Naaalala niyo ba, sabi niya, yung mga bagay na ibinigay ko sa inyo at ginawa kong pagpapala at nakalimutan niyo yung aking mga pagpapala sa inyo? Ang dali niyo namang makalimot. Ano po? Parang ipinapaunawa sa atin ng Ama, nasaan yung pasasalamat niyo nung una? Ito ba'y hanggang sa simula lamang? At hindi dapat magpatuloy? Ano po? Now, sumunod na kwento. Dito sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 11, verse 9. Ecclesiastes o mangangaral. Ayan. Ecclesiastes, parang may narinig kong nagbasa ng Ecclesiastes kanina. Binasa niya ang chapter 12, verse 13. I believe si Nanay Delia yata yun. Sabi niya, ang wakas na mga bagay, matakot kay Amang Yahweh at gawin ang kanyang kautusan. Ano po? Dahil yun ang gawain ng tao. Sa ibang translation pinakakabuuan ng tao. Now, sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Verse 9. Ecclesiastes o mangangaral o Kohelet verse 9 ng chapter 11. Ikaw ay magalak binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Nung sinasabi niya rito, gawin mo, binata. Gawin mo, dalaga, kung ano ang magugustuhan ng puso mo. Kung ano makapagpapasaya sa iyo, sabi niya, gawin mo. Ano po? Kaya, meron sa atin ang nakakalimot. Dahil, inaalala niya mga nangyayari sa mga sanlibutan. Parang nakikita niya na mas masaya siya sa sanlibutan. Kaya kung minsan nakakalimutan niya ang kanyang Ama at Elohim na nagpala sa kanya. Nakalimutan niya ng kanyang mga pagpapala ay galing kay Amang Yahweh. Nakikita niya na parang mas masaya doon sa kabila kaysa dito sa loob ng kanyang asembleya. Kaya sinasabi ni Solomon, sige, sabi niya, sumigi ka. Gawin mo kung ano makakabuti sa iyo. Alam niyo, nakakatakot yung mga anak natin kapag ganito yung kanila maging pangunawa. Ano po? Bakit? Nasulat kasi Yes, nasulat. Sabi niya, gawin mo kung ano man ang nasa puso mo. Sabi niya, magalak ka, binata. Magalak ka, dalaga. Sa kaarawan ng iyong kabinataan o kadalagahan hanggang malakas ka pa. Sabi niya, magalak ka. Pero nakalimutan natin yung panghuling salita. Anong sabi niya? Alalahanin mo, talastasin mo, na dahil sa mga lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Ama sa araw ng kahatulan. Yun ang nakalimutan natin. Na sa lahat na magawa natin dito sa lupa, magmula ng tayo'y nasa kabataang panahon at hanggang ngayon na tayo nananampalataya, dadalhin iyon sa araw ng paghuhukom. Ano po? Dadalhin iyon sa araw ng kahatulan. Kaya talasasin mo, kapatid ko.
kung anong ginagawa mo ngayon, lalo na't alam mo kung ano yung mga dapat gawin bilang isang tunay na tapat na nananampalataya. Ano po? Talasasin po natin. Ang dali nating makalimot. Nakalimutan natin yung mga bagay na ipinapagawa ng Ama sa atin. Nakakalimutan natin yung mga bagay na dapat natin gawin, lalo na kapag araw ng pagsamba. Ay pray na kung nakaraang pista, kayo po ay may natutunan. Para sa susunod na pista, ay gawin na naman po natin nang lalong may mas galak sa puso at may paghahanda. Ano po? Huwag kang makakalimot, kapatid, dahil ang araw ay darating na lahat ng ating mga gawa ay dadalhin sa kahatulan. Kaya tayo po ay maging masikap. Ano po? Sa ating mga ginagawa. Unang Hari, chapter 11. Sundan po natin ang kwento dito sa Unang Hari, chapter 11. Nawa tayo po ay nasa focus ng pag-aaral, mga kapatid, para maunawaan natin ang kwento. Bagamat tayo po ay mga nasa bahay natin, isipin po natin na tayo po ay nasa loob ng harapan ng Ama. Dahil hindi natin may tatatwa na nadidinig natin ang salita ng Ama at parang hindi tayo tunay na nananampalataya, parang naririnig lang natin tao yung nagsasalita. Huwag naman po sana. Hindi nyo mararamdaman ang salita ng Ama kung tayo po ay may ganong kaisipan. Now, sabi niya dito sa Unang Hari, chapter 11, verse 2. Ito naman ay kwento. Doon sa isang piniling hari ng Ama para maging lingkod niya para pangunahan ng bayang Israel. Now, sabi niya dito sa verse 2, sa mga bansa, itataas ko dito sa verse 1, si Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming mga babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hiteya. Now, sino itong mga to? Yung mga naging asawa ni Solomon. Now, ito ay mga Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Hiteya. Ano bang bilin kay Solomon at sa lahat ng mga anak ng Ama na piniling mga Israel? Ito pong sabi niya, nasa verse 2. Sa mga bansa na sinabi ni Amang Yahweh sa mga anak ni Israel, anong bilin sa kanila? Kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Bakit? Sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga imahe o Diyos. Nasabi si Solomon sa mga ito sa pagsinta. Nakalimutan ba ito ni Solomon? Yes. Ang daling nakalimot ni Solomon, At alam nyo, nangyayari ito sa ating pananampalataya. Ang daling nakalimot ng ating mga kapatiran. Ang daling nakalimot ng ating mga anak. Yung ibilin natin kahapon, kinaumagahan, nalimutan na. Kaya no wonder, nasa sadlak, ng bagabag, yung mga kapatiran po natin na may mga asawang hindi nananampalataya. Lalo na kapag ang asawa po nila walang paggalang at pangunawa kay Amang Yahweh. Abay, napakalaking pagkakasadlak po yun. Yung mga anak natin na nakalimot sa aral, nagsipag-asawa sa mga hindi nila kapatid sa pananampalataya o wala man lang pagmamalasakit sa kautusan ni Amang Yahweh. Hindi nila kilala si Amang Yahweh. Ang kanilang kapusuan ay nasa sanlibutan. Kaya no wonder, ipinagbabawal sa iyo ang araw ng pagsamba. Ipinagbabawal sa iyo na makipagpista sa iyong mga kapatiran. Huwag naman sana, na kung tayo man po'y nagkamali na rito, mga kapatid ko, nung sabi niya kanina sa Deuteronomio, ipaalala mo ito sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak at mga anak. Sa mga susunod na sa alinlahi. Kung nagkamali man po tayo, mga kapatid ko, huwag na nating ipamana sa ating mga anak o sa ating mga apo. Imulat natin sa kanila para hindi mangyari sa kanila ang ating pagkakamali. Dahil tayo ay napakadaling lumimot. No wonder,
tayo po'y may mga bagabag sa buhay. Yung mga salita ng Ama na ating naririnig, nalilimutan din natin agad. No wonder tayo po'y may mga bagabag. Abay mga kapatid ko, kailan tayo matututo? Kung tayo na po ay nasa banig ng kamatayan at hindi na natin maitatama pa ang ating mga pagkakamali, huwag naman sana. Ano po? Napakatalino ni Solomon, yes, pero ang dali niyang nakalimot. Dahil sa mga babaeng naging asawa niya, tumalikod si Solomon sa pananampalataya. And I pray na bago sana ipinikit ni Solomon ang kanyang mata, nakahingi siya ng kapatawaran na nakapagbalik loob kay Amang Yahweh. Yun ang aking panalangin na sana, bagamat hindi nasulat, I pray na siya nakapagbalik loob kay Amang Yahweh. Dahil ang kanyang pangalang Jedidiah, ay mahal siya ni Amang Yahweh. Ano po? So I pray na bigyan si Solomon ng pangunawa bago po niya ipinikit ang kanyang mga mata. Now, sa ating panahon, maaawa kaya si Amang Yahweh sa atin para maitama natin ang ating pagkakamali? Maipaunawa kaya ni Amang Yahweh sa ating yung mga mali natin nagagawa habang tayo po may kalakasan pa para baguhin ang ating mga pagkakamali at pagkalimot? Sana nga po ano. Dahil andali daw nating makalimot. Ano po? Bakit? Ilan bang naging asawa ni Solomon? 1,000. 300 mga asawa at 700 mga kabit o concubines. Ang tawag natin kabit, pero ang tawag din sa kanila concubines. Lahat yun ay puro mga dalaga. Hindi naman siya nag-asawa ng may mga asawa, puro lahat yun mga dalaga. Pero still, ipinagbawal niya Amang Yahweh na siya ay mag-asawa sa hindi niya kalahi at hindi niya kasampalatayanan. No po, sa ating panahon, nalimutan din natin, yes. Pero kung may pagkakataon, ituwid natin ang ating pagkakamali. Baguhin natin yung kaya nating baguhin. Ano po? Kaya sabi na dito sa Ecclesiastes chapter 12. Now, tingnan ninyo. Yung Solomon na yung kwento na binasa natin ay kwento ni Solomon na nagkamali ano. Pero wag ka. Si Solomon ang sumulat ng aklat ng proverbio at aklat ng kawikaan. Sinulat niya ang kanyang mga pagkakamali na sana hindi natin mamana o magawa. Kaya itong sabi ni Solomon, chapter 12 verse 1 ng mga ngaral. Chapter 12 verse 1, itong sabi ni Solomon. Alalahanin mo rin naman, kailan? Ang Elohim sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Alalahanin mo daw kailan? Sa iyong kalakasan. Hindi kung kailan tayo na po'y matanda na. Hindi kung kailan tayo po'y nasa banig na. Hindi kung kailan tayo na po'y hindi na makalakad at tayo na'y uugod-ugod na. Saka natin maaalala si Amang Yahweh? Huwag naman sana. Bakit? Paano pa tayo pakikinabangan ni Amang Yahweh kung tayo matanda na? Hindi natin may pagsanggalang ang ating pananampalataya, hindi na natin maturuan ang ating mga anak o mga apo. Saka natin maaalala si Amang Yahweh? Huwag naman po. Ano po? Huwag naman po. Kaya ako nga po, aking kahilingan, sabi ko, Amang Yahweh, hanggang malakas pa ako, sabi ko. Payagan mo ako na makapag-retire ng maaga para makauwi ako ng Pilipinas, sabi ko, at ako'y makapangasabat, makapagpatayo ng marami pang mga asimjak kung kinakailangan. Kung luluubin mo, Amang Yahweh, sabi ko, hanggang may lakasan pa ako. Ganon din ang sinabi sa akin ni kapatid na Abo, hanggang malakas pa siya, gusto niyang mangaral at turuan ang mga dapat turuan. Bakit? Itong sinasabi ni Solomon, aalalahanin daw natin si Amang Yahweh sa ating mga kabataan, meaning sa ating mga kalakasan. Kung saan pwede pa niya tayong pakinabangan. Aanhin ni Amang Yahweh ang ating pananampalataya kung tayo matanda na. May pakinabang pa ba tayo sa Kanya sa ating mga katandaan? Wala. Ano po? Tayo ang aasa sa Kanyang awa sa ating pagtanda. Kaya ngayon na tayo po ay may kalakasan, alalahanin natin ang ating Ama at Elohim. Bago dumating ang masamang araw, bago kadatnan ng mga sakit, bago kadatnan ng mga bagabag, bago kadatnan ng mga bagay na hindi mo na masasalita at maipapangaral ang mga kalooban ng Ama. At ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Wala ka nang ganang mabuhay. Ano po?
Andoon ka na lang sa iyong sambahayan. Hindi ka na makalayo dahil hindi ka na makalakad. Doon na lang sa kwarto mo hanggang doon sa may sala, hanggang sa may kusina. Hanggang doon ka na lang. Ano po? Huwag naman sana na doon mo maalala si Amang Yahweh. Mga kapatid ko, tayo na mga nakikinig na mayroon pang kalakasan, gawin ninyo ang inyong magagawa para pagsilbihan si Amang Yahweh sa inyong makakaya. Ang makita ng Ama na ginagawa natin ang ating magagawa para pagsilbihan si Amang Yahweh ay husto na. Ano po? Sa ating panahon, gaano man tayo katanda, kung ngayon ipinapaunawa ni Amang Yahweh, gawin po natin hanggat kaya pa natin. Ano po? Ang dali mo namang makalimot, sabi ni Amang Yahweh. Huwag naman sana nasabihin sa atin ni Amang Yahweh. Ha? Verse 6. Bababa ko sa verse 6. Parehong aklat, chapter 12. Ito sabi niya, verse 6. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Meaning kapag ang lahat ng mga bagay ay hindi na pabor sa iyo para pagsilbihan si Amang Yahweh. Ano po? Wala ka ng kahusayan sa pag-iisip, hindi ka na makapagsisilbi. Bakit? Matanda ka na, malilimutin ka na. Hindi ka na makakapangaral. Bakit? Hindi ka na makalakad para mangaral sa ibang lugar. At higit sa lahat, baka nasa banig ka na lang. Dahil wala ka ng kalakasan. Wala ka nang maaring gawin kundi kumain at matulog. Bakit? Wala nang may bibigay kang paglilingkod kay Amang Yahweh. Huwag naman sana. Baka niyang pumunta sa kapilya, hindi mo na kaya. Bakit? Dahil wala ka ng lakas. Huwag naman sana. Ano po? Ang dali mong makalimot, sabi ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, napakaigsi ng buhay ng tao. Sinabi po yan ni Job, sa Job chapter 14 verse 1. Ang taong ipinanganak ng babae ay maigsi ang buhay. Sino po yun? Tayo yun. Mapalad tayo pag aabutin natin ang edad ng aking inang na 85. Ano po? Mag-85 siya ngayong May. Siya ang pinakamatanda yata dito sa atin. Yes, siya ang pinakamatanda sa atin. Ako ay nagsasabi kaya mga sana, sabi ko, maabutan ko ang edad ng aking inang na may kalakasan pa. Sinasabi ko kay aking inang na hintay niyang aking pag-uwi. Hoping and praying na makasama ko pa siya ng ilang taon. Ano po? Mapalad po tayo. Kapag ngayong may kalakasan po tayo, ay maalala natin ang ating Ama at Elohim. Huwag po nating hintayin na kung kailan tayo po ay, wag naman nating hintayin yung ating retirable age na tayo magre-retire ng 70, saka tayo magre-retire para maalala natin pagsilbihan si Amang Yahweh. Mga kapatid ko, that might be too late. Ano po? That probably too late. Kaya sabi ko, sa edad kong 56 Amang Yahweh, sabi ko, magre-retire na ako. Magre-retire na ako, sabi ko, kung luluubin mo. Verse 7. Ito, verse 7 ang pinakamatindi. Parehong aklat. Chapter 12, verse 7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa. Now, kailan mangyayari ito na alabok ay mauuwi sa lupa? Kung tayo po'y patay na. Mapagsisilbihan pa ba natin si Amang Yahweh kung tayo wala na dito sa lupa? Wala na po. Wala na po. Kaya hanggang tayo po'y may kalakasan, pagsilbihan po natin si Amang Yahweh. Paano natin pagsisilbihan si Amang Yahweh? Gawin natin ang kanyang kalooban. Ipangaral natin ang kanyang mga salita. Anong sabi niya? Sa inyong mga anak, at sa anak ng inyong mga anak, at sa mga anak ng inyong mga anak, hanggang sa ikatlong kaapu-apuhan kung kaya natin. Bakit hindi? Ang ibig niyang sabihin, huwag tayong tumigil hanggat may pagkakataon. Pag kaya nating pumunta sa mga bahay-sambahan, gawin natin. Dahil hindi pinangako ang bukas. At kapag kayo nakakarinig katulad nito, pag kayo po'y nakakarinig, makinig kayo ng ayon sa inyong mga puso. Na nakafocus kayo sa aral dahil hindi nyo alam, baka ito na yung huli nating aral. Nobody knows. Ano po? Sino pang nakakaalam? Hindi pinangako kahit kanino ang bukas, mga kapatid. Ano po? Hosea chapter 13 verse 6. Hosea
chapter 13, verse 6. Ito po, ang sinasabi sa aklat ni Hosea. Patungkol ito sa bayang Israel. Now, ito kaya patungkol din sa atin? Huwag naman sana. Hosea chapter 13, verse 6. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila ay nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki. Anong ginawa nila? Kaya't kinalimutan nila ako. Now, ito ay pasaring ni Amang Yahweh sa kanyang piniling bayang Israel. Binigyan sila ni Amang Yahweh ng matabang pastulan. At dahil po doon, tumaba po sila. Ibig sabihin, yumaman, lumago, umasenso. Pero instead na pasalamatan po nila at lalo sanang mapalapit kay Amang Yahweh nung nangyari, kinalimutan nila ako, sabi ni Amang Yahweh. Now, ito ba'y nangyayari sa atin? Yes. May mga kapatiran tayo na kung kailan umasenso at na-promote sa kanilang mga trabaho, saka naman nawalan ng panahon sa araw ng pagsamba. May mga kapatiran tayo na nakalimot ipangili ng araw ng pamamahinga dahil sa kanilang mga trabaho. Kung kailan sila nagkaroon ng trabaho, saka naman sila nakalimot maglingkod. Nung walang trabaho, ang laging hinihingi, Amang Yahweh, bigyan mo ako ng trabaho. Amang Yahweh, tulungan mo ako na maghanap ng trabaho. Sinong tinatawagan si Amang Yahweh? Amang Yahweh, magpadala ka ng tulong para ako'y makahanap ng trabaho. Yes, nagpadala si Amang Yahweh. Pero na nakahanap ng trabaho, ginawang rason para makalimutan ang araw ng pagsamba. Ginawang rason ng trabaho para hindi makapunta sa araw ng pista. Ginawang rason ng trabaho para hindi makapangilin sa kanyang mga apistang pangilin at araw ng pagsamba. Ang dali mo namang nakalimot, kapatid. No wonder. Itagal mo sa bato, kapatid ko. Anong sabi niya dito? Verse 7. Eto, tandaan mo. Kapag kinalimutan mo si Amang Yahweh, itong tandaan mo. Verse 7. Kaya't ako'y magiging leon para sa kanila. Parang leopardo na ako'y magbabantay sa tabi ng aking daan. Sasalubungin ko sila na gaya ng isang uso na ninakawan ng kanyang mga anak at aking babakahin ang lamak ng kanilang puso at daoy lalamunin ko sila ng gaya ng leon. Lalapain sila ng mabangis na hayop. Anong sinasabi rito? Magiging kaaway mo ako, sabi niya Amang Yahweh. Pag kinalimutan mo ako, sinasabi niya, ako'y parang leon na nagbabantay sa iyo. Parang leopardo sa tabi ng iyong daan. Ano bigyan sabihin? Magiging kaaway mo si Amang Yahweh. Lagi mong tinitignan ang iyong daan. Dahil hindi mo alam kung may mangyayari sa iyong sakuna o mga sakit. Sa iyo o sa iyong pamilya. Wala ang pag-iingat ni Amang Yahweh sa iyo. Wala ang pagbabantay ni Amang Yahweh sa iyo. Si Amang Yahweh ay kagalit mo kapag kinalimutan mo si Amang Yahweh. No wonder, mga kapatid ko. Dahil kinalimutan mo si Amang Yahweh, hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Wala kang maiipon kahit 5. Ang mga anak mo at mga mahal sa buhay, laging kulang. Hindi mahuhusto. Iyon ang mangyayari, kapatid ko, kapag kinalimutan mo si Amang Yahweh. Bakit? Ang dali mong nakalimot. Ang dali mong nakalimot. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagmamalaki kapag ako'y nagpapatutuo. Si Amang Yahweh ang aking inasahan nung ako ay humingi na pag-aralin ng aming mga anak. Kami at ang aking asawa, siyang na buwan lang ang aming sahod. Pero kahit papaano, nababayaran namin ang aming mga bills dito sa Amerika. Nabayaran namin ang aming bahay in 15 years instead of 30. Kahit papaano nakapagbibigay kami ng kahit kaunting tulong sa mga nangangailangan. Bakit? Ito dahil galing kay Amang Yahweh, hindi kami nakakalimot. Ipinangako ko sa aking sarili na pag iibayuhin ko ating paninilbihan kay Amang Yahweh. Ano po? Mga kapatid ko, huwag nating makalimutan si Amang Yahweh na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Ano po? Sumunod. Nehemiah chapter 9 verse 25. Nehemiah o Nehemia. Ayan. Nehemia chapter 9 verse 25. Ito ang sabi sa Nehemia. Nehemia 9:25.
At sila, meaning ang mga Israelita, at sila ay nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mga bububuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan at ng mga olibuhan at ng mga punong kahoy na may mga bungang sagana. Na anupat sila ay nagsikain at nangabusog at naging mataba at naaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Now, ito tayo nung una. Nung tayo po'y pinagpapala, naaliw tayo kay Amang Yahweh, pinasalamatan natin si Amang Yahweh. Natuwa tayo, pinasalamatan natin ang kanyang malaking kagandahang loob. Pero sa paglipas po ng panahon, anong nangyari? Nalimutan po natin siya. Anong nangyari? Verse 26. Gayon may naging manunuway sila at nanghimagsik laban sa iyo. Ouch! Nung nangyari, nawili tayo sa sanlibutan. Nawili tayo sa kanyang pagpapala. Instead na araw ng pagsamba, wala tayo, andun tayo sa mga mall, andun tayo sa mga pasyalan. Bakit? Hindi natin alam kung saan natin gagasusin ang perang ibinigay sa ating pagpapala. Pasyal dito, pasyal doon, bili dito, bili doon. Naalala mo ba si Amang Yahweh? No! Bakit? Hindi mo kailangan si Amang Yahweh. Anong nangyari? Naging sila'y manunuway at mapanghimagsik. Tinalikdan nila ang iyong kautusan. At anong nangyari? Itong sinabi, verse 27. Anong ginawa ni Amang Yahweh? Verse 27. Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ouch. Now, sino mga kalaban natin sa ating panahon? Dahil wala naman tayo sa digmaan. Ang kalaban natin sino? Sakit. Ano po? Luho. Yan. Katigasan ng ulo ng ating mga anak. Hindi na sila susunod sa iyo. Bakit? Pinalaki mo sila sa material na bagay. Magiging sila'y, anong tawag dito? Pinalaki mo sila sa luho. Anong tawag dito? Spoiled. Ayan. May mga kapatid ko. And then, yung sakit ang ibibigay na kalaban sa iyo, may mga kapatid ko. Kung sakit ang ibibigay na kalaban sa iyo, gaano man kayaman ang sarili mo, hindi mo makukumpara ang pagkawala ng buhay mo kapag ikaw ay naratay sa sakit at hindi ka na makatayo. Ang tanong, bakit? Ang dali mong nakalimot. Ang dali mong makalimot, kapatid. Kalasasin mo, kapatid ko. Ito'y aral sa atin. Ito'y aral sa atin. Now, anong ginawa mo? Eto, tapusin natin ang verse 27. Kaya't iyong binigay sila sa kamay ng kanilang mga kalaban na siyang nagpapanglaw sa kanila. At sa panahon ng kanilang kabagabagan, nang sila magsidaing sa iyo, iyong dininig mula sa langit at ayon sa iyong saganang mga kaawaan, ay iyong binigyan sila ng mga tagapagligtas at naligtas sa kanila at nakaligtas sila sa kanilang kamay ng kanilang mga kalaban. So, nang dumaing ka, kapatid, dininig ka ni Amang Yahweh. Hallelujah. Now, ang tanong, nagtuloy-tuloy ba tayo sa pagbabalik loob? Parang hindi. Bakit? Itong sinabi sa verse 28. Kaya't, sabi, ngunit pagkatapos ng kanilang kapahingahan, sila ay nagsigawa uli ng kasamaan sa harap mo. Kaya't pinabayaan mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Again. See? Now, anong nakikita natin dito ng aral? Pag kinalimutan natin si Amang Yahweh, kalilimutan ka rin niya. Pag naalala mo si Amang Yahweh, anong gagawin niya? Aalalahanin ka rin niya. Pero sa pag-alala niya sa iyo, yun na sana yung maging dahilan para wag ka nang tumalikod. Pero tatalikod pa rin tayo. Wag naman sana. Dahil baka wala ng pangalawa. Sa panahon ng mga Israelita, may pangalawa, may pangatlo. Yes! Pero baka hindi po mangyari sa atin. Ano po? Huwag nating sabihin na bakit ang mga Israelita,
Ang ating Ama ay may sariling pangunawa na hindi katulad ng pangunawa natin. Ano po? Kaya wag nating isumbat kay Amang Yahweh na pwede mong gawin sa amin ang ginawa mo sa mga Israel. Yes, pwede niyang gawin. Pero meron din naman siyang pagkukusa na wag niyang gagawin. Bakit? Dahil nakikita niya sa puso mo. Napabalik-balik ka na lang at hindi ka titino. Sa mga Israelita, maaaring nakita niya, natitino sila at the end of the day. Tayo kaya? Nakikita ba niya? Baka hindi. Kaya baka hindi na siya magpadala ng tulong uli sa susunod na mangyayari sa iyo. Huwag naman sana. Anong pinakamabuting payo? Pag narinig mo ang aral na to, kapatid, tumigil ka sa iyong ginagawa at balikan mo si Amang Yahweh. Yun ang pinakamabuting payo. Dahil hindi mo alam kung kailan ipipikit ng Amang yung mata. Hindi natin alam kung kailan ipipikit ng Amang ating mga mata. Huwag naman sana. At sabihin tayo, ang dali nating makalimot. Ano po? Kaya ito ang sabi dito sa Isaiah, chapter 17, verse 10. Isaiah chapter 17. Ito, ang sabi ni Isaiah. Isaiah 17, verse 10. Sapagkat iyong nilimot ang Elohim ng inyong kaligtasan. At hindi mo inalaala ang malaking bato ng iyong kalakasan. Kaya't nagtatanim ka ng mga maligayang pananim at iyong ibinabaon ng punla ng iba. Sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong binabakuran at sa kinaumagahan ay iyong pinamumulaklak ang iyong binhi. Ngunit, nawawalan ng ani sa araw ng kalumbayan at sa kahapisan. Now, anong sabi niya? Dahil kinalimutan mo si Amang Yahweh, sabi niya, sa susunod na magkamali ka at pagkalimot mo sa Kanya, hindi na niya ibibigay sa iyo yung pagpapala. Magtanim ka man ng magtanim, wala kang aanihin. Anong ibig niyang sabihin? Magtrabaho ka man ng 24/7. Wala kang mapapala. Wala kang maiipon kahit 5. Para ka lang naglalagay sa isang bulsa na may butas. Kasasahod mo pa lang ngayon, bukas wala na. At uutang ka na naman. Bakit? Dahil kinalimutan mo si Amang Yahweh na iyong lumikha. Ang aking payo sa inyo, gaano man kaliit ang sahod po ninyo, ibigay ninyo ang para kay Amang Yahweh. Subok ko ito, mga kapatid ko. Ano po? Huwag niyong sabihin na napakaliit. No, gaano man kaliit. Maalala niyo yung bao na nagbigay ng kanyang kusing? Kumpara doon sa mayaman na nagbigay ng sobra-sobrang higit? Hindi niya kailangan yung ibinigay niya, pero yung kusing na ibinigay ng bao, kailangan niya, pero ibinigay niya pa rin. Ganon din po tayo. Gaano man kaliit yung ating kinikita, huwag tayong makalimot magbigay ng kanyang para kay Amang Yahweh. At sigurado ko, mga kapatid, yung ibinigay nyo na sa inyong pangunawa ay kakaunti, ibabalik ni Amang Yahweh ng sobra-sobra. Kaya nasulat, ang nakalagay doon sa Aklat ng Mga Awit, chapter 23, verse 1, si Amang Yahweh ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Bakit? Dahil si Amang Yahweh ang nagbibigay ng iyong pangangailangan. Kung hindi mo pa nasubukan, kapatid ko, subukan mo ngayon. The reason being, palagi kang kulang. Wala. Sa pinagpaguran ng iyong mga kamay, si Amang Yahweh. Naranasan mo na ba yung kapatid? Yes, nagtatrabaho ka, pati nga araw ng Sabado, nagtatrabaho ka eh. Pero may nangyayari ba? Palagi kang kulang. Bakit? Wala sa puso mo si Amang Yahweh. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, kami mag-asawa, yung aming mga anak ng mga maliliit pa, nagtataka sila, yung mga kaklase nila. Tatay at nanay nila nagtatrabaho, pero ang asawa ko noon wala pang trabaho. Sabi niya, bakit papa yung mga kaklase ko, sabi niya, nagtatrabaho yung tatay at nanay nila, pero parang lagi silang kulang. Sa akin, wala pang trabaho si mama, pero kahit papaano mayroon tayo. Yun ang hindi maunawaan ng aming anak. Ano po?
Bakit? Dahil hindi namin nakakalimutan si Amang Yahweh kahit papaano. Hindi kami nakakalimut. Ganun din sa inyo mga kapatid ko. Ano po? Maalala nyo nakalagay sa Malakias chapter 3 verse 10, subukan ninyo ako ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Ibigay nyo ang pangangailangan ng aking asemblya. Yung inyong ikapu, sabi niya, wag niyong kalilimutan yung mga tanging handog. Gaano man ito kaliit. At anong sabi ni Amang Yahweh? Nang hindi ko buksan ang pagpapala ng langit at ibubuhos sa inyo na hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay. Sinubukan na ba natin sa Amang Yahweh? Baka hindi pa, kapatid. Baka hindi pa. Ano po? Ang dali mong makalimot, yes, dahil hindi mo naaalala ang mga aral na ito na para sa iyo binibigay ng ating rabay. Para ano pang aral ng rabay kung walang natututo sa atin? Ano po? Para ano pa may aral? Kung walang natututo sa atin. Instead na tayo ay umayos ang buhay, hindi. Instead na madagdagan ang ating bilang para marami tayong maakay na kaluluwa, hindi. Nababawasan tayo na nababawasan. Bakit? Walang natututo sa atin. Baka dumating ang araw, wala nang mangaral sa atin. Ano po? Libre ang aral ng rabay. Now, gusto niyo bang magbayad bago kayo makarinig ng aral? Wag naman sana. Baka sakali, baka doon pa lang kayo matututo. Wag naman sana. Dilang rabay nagsabi, libre na ibinigay sa akin, libre din na ibibigay sa inyo. Yes. Pero huwag kayong makakalimot sa aral, mga kapatid. Ano po? Ezekiel chapter 23, verse 35. Ezekiel 23:35. Ito, ang dagdag pa. Kaya huwag tayong makalimot, mga kapatid. Ezekiel 23:35. Ito. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim, sapagkat ako'y inyong nilimot at tinalikdan mo ako, taglayin mo nga rin ang iyong kahalayan at ang iyong mga pakikiyapid. Anong sabi niya? Hindi ka daw niya patatawarin. Ang kasalanan mo ay dadalhin mo sa iyong ulo. Totoo yun. Dahil pag kinalimutan natin si Amang Yahweh, tatalikuran din natin yung kanyang bugtong na anak na ipinadalang magliligtas sa atin dahil hindi mo kinikilala si Amang Yahweh, hindi mo rin kinikilala ang rabay. At kung hindi natin kinikilala ang rabay, sinong magpapatawad ng kasalanan natin? Wala. Dadalhin natin ang ating kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ano ang kabayaran ng kasalanan? Roma chapter 6 verse 23. Kamatayan sa dagat-dagat ng apoy. Bay kapatid ko, matakot ka. Ang dali mo namang makalimot para talikuran ng Ama. Gaano man yung bagabag mo sa buhay, ano man yung nangyayari sa iyo, kapatid ko, huwag mong tatalikuran ng Ama. Matakot ka, sabi nga niya, nung sabi niya, gawin mo ang iyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Kapatid ko, hindi ka maililigtas ng asawa mo, hindi ka maililigtas ng mga anak mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa iyong pananampalataya sa ating Amang Yahweh at ang kanyang kaligtasan mula sa kanyang bugtong na anak na namatay sa tulos. Yun ang kaligtasan mo. Ano po? Kaya, huwag kang makakalimot, kapatid. Huwag kang makakalimot. Salmo 119 verse 70. Mga awit chapter 119. Ayan, puntahan natin yung pinakamahabang kabanata sa Biblia. Mayroon siyang 176 na verses. Salmo 119 verse 70. Ito ang sabi niya. 119 verse 70, sabi niya, ang puso nila ay matabang gaya ng sebo. Sabi niya, ang puso nila, meaning yung mga tumalikod, ay parang sebo, meaning kumapal, tumaba, hindi nakakaunawa. Napuluputan ng taba, ibig sabihin, hindi nakakarinig, hindi nakakaunawa. Abay, wag naman sana mga kapatid na ang mga puso natin ay tumaba. Meaning, napaligiran ng taba kaya wala nang naririnig. Wala nang nauunawaan.
Huwag naman sana. Ngunit ako, meaning tayo, na may pangunawa, ay naaaliw sa iyong kautusan. Tayo daw, na hindi nakakalimot. Verse 71, mabuti sa akin na ako'y napigati, upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Mabuti sa akin, sabi niya, ako'y napigati. Bakit? Naalala kita nang pinigati mo ako. Naunawaan ko na wala pala akong tatakbuhan maliban sa iyo. Yun ang tunay na nananampalataya. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupursige na matuto. Yun ang dahilan kung bakit ang ating rabay ay hindi nagkulang ng magbigay ng kanyang aral sa atin. Dahil mayroon at mayroon sa atin ang matututo. Sabi nga niya mangyawi sa kanyang bayang lingkod na si Jacob, ikaw, lingkod kong Jacob, sabi niya, hindi ka mauubos. Meaning, mayroon at mayroong matitira sa iyo. Ganon din sa pananampalataya. Mayroon at mayroong matitira sa atin. May mga mawawala, yes. Pero mayroon din namang matitira. Dahil sasalain tayo katulad ng pagsala sa apoy. Pero sana naman, alam natin na tayo sasalain, meaning, dahil alam natin na tayo sasalain, hindi ba ito'y pahiwatig sa atin na lalo tayong mangunyapit sa Ama na nagbigay sa atin ng pagpapalang pananampalataya? At huwag nating ipagwaling bahala ang ating pananampalataya at pagkaunawa. Dapat tayo lalong matuto at lalong mangunyapit sa pananampalataya, lalo natin na marami sa atin ang sasalain balang araw. Kaya hindi nagkukulang ang rabay na magbigay ng aral sa atin. Para pag dumating yung pagsubok sa iyong pananampalataya, kapatid ko, maalala mo ang rabay at huwag niyang sabihin, ang dali mo namang nakalimot. Ano po? Ang dali mo namang nakalimot. Parang kailan lang nang narinig mo yung kwento, nalimutan mo na agad? Huwag naman sana, kapatid. Ano? Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa pangalawang Pedro, chapter 1, verse 5. Ito ang sabi sa pangalawang Pedro. Pangalawang Pedro, chapter 1, verse 5. Ito, ang aral ni Pedro. 2 Peter, chapter 1, verse 5. Tatas ko sa verse 4. Simulan ko sa verse 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako na ano? Buhay na walang hanggan sa mga hindi makakalimot. Upang sa pamamagitan ng mga ito, yung pangakong ipinangako niya sa atin na naaalala natin palagi, sa pamamagitan niyaon ay makakabahagi kayo sa kabanalang mula sa Ama, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Now, sinasabi niya rito na ang mga pagpapala ng Ama ay nasa pakikinig ng kanyang salita sa kanyang pagganap. Kalimutan mo ito, kapatid, at babalik ka sa sanlibutan at sa masamang pita. Dadalhin mo yung kasalanan dahil malilimutan mo na mayroong manunubos na namatay sa tulos dahil sa iyo. Nakalimutan mo ito, kaya ang tanong ng Ama, ang dali mo namang nakalimot. Verse 5, oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay kaalaman. Paano tayo makakaalam ng kagalingan at kaalaman? Sa pakikinig ng salita. Now, dahil wala kang panahon, kapatid, sa pakikinig sa aral, araw ng pagsamba, nasa trabaho ka. Tayo na nga ay nasa YouTube, pero wala ka pa rin panahon para makinig. Pagdating mo sa bahay, may panahon ka bang makikinig? Wala. Bakit? Pagod ang iyong katawan. Wala kang panahon sa pakikinig. Paano ka makakarinig ng pananampalataya? Paano titibay yung pananampalataya kung wala kang iniisip kundi ang nasa sanlibutan? Kung paano kumita ng pera, kung paano matutulungan ng iyong mga anak, kung paano matutulungan ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi ko sinasabing huwag niyo silang tulungan. Ang sinasabi ko, kapatid ko, unahin mo si Amang Yahweh para yung pangangailangan ng mga anak mo, pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, si Amang Yahweh ang tutugon.
Itaas ko ang dalawang kamay ko. Yung pangangailangan ng aming tatlong anak sa pag-aaral nila sa kolehiyo. Pinoproblema na yung mag-asawa pero binigay ko kay Amang Yahweh. Sinong nagbigay sa kanila ng mga libreng pag-aaral? Si Amang Yahweh. Kaya anong sinabi ko sa mga anak ko? Alalahanin niyo mga anak na si Amang Yahweh nagpaaral sa inyo. Kaya kapag kayo'y may hanap buhay na, sabi ko, huwag niyong kalilimutan si Amang Yahweh na ibalik ang kanyang kagandahang loob. And they do. Dahil hindi sila nakakalimot na magbigay ng kanilang ikapu at handog. Bakit? Naaalala nila na si Amang Yahweh ang nagpaaral sa kanila. See? Ganon din sa inyo. Nakalimutan na ba natin yung aral sa Mateo chapter 6 verse 33? Hanapin muna natin ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin dito sa ibabaw ng lupa ay ibibigay sa atin. Nakalimutan na natin yun. Bakit? Ang dali natin nakalimot. Iniisip natin na ito'y magagawa ng ating mga kamay. Iniisip natin na kapag tayo nagtrabaho ng 24/7, may provide natin ang pangangailangan natin ng ating pamilya. Doon ka nagkamali, kapatid ko. Bakit? Dahil kulang ka ng pagtitiwala sa Ama na nagbigay siya ng kalakasan na araw-araw. Sasabihin ko sa iyo, kapatid ko, gawin mo mang araw ang gabi at gabi ang araw para i-provide ang pangangailangan ng mga anak mo, magtrabaho ka ng 24/7 para sa kanila. At the end of the day, mangangailangan pa rin sila. Kukulangin pa rin ang kinikita mo. Bakit? Kinalimutan mo yung nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Para ka lang naghahanap buhay na ibinibigay mo sa bulsang may butas. Tandaan mo yan, kapatid ko, dahil sinabi yan ng Ama. Ano po? Paano ka matututo kung hindi ka nakikinig? At paano ka makikinig kung wala kang panahon? Verse 6, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. Pigilin mo ang sarili mo sa gawang sanlibutan. Gwardiyahan mo ang puso mo sa pag-iisip ng masama. Huwag mong kalilimutan si Amang Yahweh sa lahat ng iyong magawa. Anong sabi niya sa Deuteronomio? Sa paggising mo sa umaga, sa paglalakad mo sa tanghali, sa pagtulog mo sa gabi, huwag mong kalimutan ng Ama. Turuan mo ang iyong mga anak. Now, ang tanong, natuturuan ba natin yung ating mga anak? O ang itinuturo lang natin sa kanila ay paano kumita ng pera? Baka wala kayong may tuturo sa mga anak ninyo kundi kumita ng pera. Maghanap ng mas magandang trabaho, maghanap ng mas mataas na sweldo. Ito bang itinuturo natin sa ating mga anak ni hindi natin na ituturo ang salita ng Ama? Abay, kapatid ko, ang pahirap na dinaranas mo ngayon ay mamanahin ng mga anak mo. Bakit? Dahil wala silang pagtitiwala doon sa nagbibigay ng tunay na pagpapala. Mamanahin nila ang kahirapan mo sa buhay. Magtrabaho man sila ng 24/7 katulad mo ngayon, wala rin silang mararating balang araw. Bakit? Kinalimutan nila ang nagpala sa kanila. Ha? Kaya kapatid ko, makinig ka sa aral ng Rabay. Ang dali mong nakalimot. Verse 8. Tutuloy ko sa verse 6. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Pag may nangangailangan kapatid, tayo ba'y nakapagbibigay ng tulong? Na baka sabihin nyo, kulang pa sa akin. Huwag nyo sasabihin na kulang sa inyo. Dahil pag sinabi nyo kulang sa inyo, talagang kukulangin. Kung wala kayong may bibigay na salapi, ibigay ninyo yung panahon para ipanalangin sila. Dahil yun lang ang mabibigay mo pansamantala. Yes! Pero gusto na yun dahil alam ng Ama na wala kang may bibigay. Pero maalala mo naman sana sila. Ang mahirap, baka sarili mo lang iniisip mo, kapatid ko. Anak mo lang ang iniisip mong problema mo. Mga pamilya mo lang ang iniisip mo, abay kapatid ko. Hindi extended. Sabi dito, hindi extended na kabutihang loob ang ginagawa natin sa ating mga mahal sa buhay. Alam niyo kung bakit? Nakalimutan niyo ba yung aral ng Rabay?
Kung kayo gumagawa ng mabuti sa inyong mga nagmamahal sa inyo, anong sabi ng rabay, ito'y pwede ring gawin ng mga masasama. Mas magaling pa kayo mga masasama na gumawa ng mabuti sa kanilang mga mahal sa buhay. Anong pagkakaiba natin sa mga masasama? Wala. Bakit? Dahil ang mga inaalagaan lang natin, yung mga mahal natin sa buhay, para kay. Anong pagkakaiba natin sa mga masasama na gumagawa ng ganito? Anong pwede nating pagkaiba? Kung tayo mga kapatid ko ay marunong tumulong sa nangangailangan, bagamat tayo din ay hikahus kung minsan. Ang pagkakaiba natin ay kahit papaano wala tayong panahon sa iba, pero may panahon tayo para ipagdasal ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang mga kalusugan. Yun ang pagkakaiba natin. At higit sa lahat, naaalala natin ang ating Amang Yahweh na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Huwag kang makalimot, kapatid. Dahil baka tanungin ka ng Ama, ang dali mo namang makalimot, anak. Verse 8, ito. Sapagkat kung nasa iyo mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Wala raw kayong pangangailangan, meaning hindi kayo magkukulang. Lahat ay sasagana. Lahat ay sasagana. Kaya sabi niya dito sa 10, kaya mga kapatid, sabi niya, lalong pagsikapan ninyo na mapanatag kayo sa pagkakatawag at pagkahirang sa inyo. Mapanatag daw tayo. Meaning, magtiwala tayo dun sa tumawag sa atin. Tandaan niyo uli ang kwento. He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula ng pananampalataya natin. Siya rin ang tatapos. Kung ano man ang pangangailangan natin, dahil sa ating pananampalataya, siya ang magbibigay. Kaya kung inuuna natin ang ating pananampalataya, inuuna natin ang ating Amang nasa langit na paglilingkod, at hindi natin kinakalimutan ang ating Rabay, mga kapatid ko, itaga mo sa bato ang ating Ama ang magbibigay ng ating pangangailangan araw-araw. Wala sa atin ang mamamatay na dilat ang mata. Anong sabi ni Solomon? Ako'y naging bata, ako'y naging matanda, pero hindi ko nakita na ang matuwid ay nagkulang at ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. Hindi daw niya nakita. Bakit? Dahil sinimulan ng tatay, sinimulan ng ama, na kilalanin si Amang Yahweh, huwag kalimutan. Kaya sa buong buhay ng Ama, hindi siya nagkulang. At dahil ipinamana ng Ama sa kanyang mga anak at sa mga anak ng mga anak niya, ang kabutihang loob ng Ama, ang kanyang mga anak din at mga apo, ay hindi rin makakakita ng gutom. Hindi rin sila mangangailangan. Now, nasa iyo kapatid ko, kung ganito ang gusto mong pagpapala sa mga anak mo at sa iyong magiging apo, simulan mo sa sambahayan mo sa sarili mo. Ikaw na nakakarinig na magulang. Huwag mong kalimutan si Amang Yahweh. At huwag kang makakalimot. Ano po? 11, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng ating Rabay na tagapagligtas na si Rabay Yeshua. Kaya, verse 12, magiging handa akong lagi na ipaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito. Ito yung aking trabaho. Ito yung aking responsibilidad sa inyo bilang inyong kapatid na tinawag ng Ama na mangaral. Ipapaalala ko sa inyo na huwag kalimutan ang aral ng Ama, na huwag kalimutan ang aral ng Rabay. Kaya ang lagi kong sinasabi tuwing araw ng pagsamba, laging may handang aral ang Rabay at hindi siya nagkulang sa atin. Kaya kung tayo man ay makalimot at tumalikod, tayo ang tumalikod sa sarili nating pusa. Tandaan nyo, hindi kagustuhan ng Ama na mga wala tayo. Kaya siya ay nagpapadala ng kanyang mga lingkod para aralan tayo upang huwag tayo makalimot. At kung tayo man ay lumimot, mga kapatid ko, at the end of the day, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Huwag mong sisihin ang asawa mo, yung mga mahal mo sa buhay. Ikaw
ang nagpasya sa sarili mo. Kaya sabi ng Apostol Pedro, hindi ako makakalimot na ipaalala sa inyo mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo pinagtitibay sa katotohanan na sa inyo. Bagamat alam nyo na, sabi niya, hindi ako makakalimot magpaalala, which is true. Alam naman ninyo ang mga bagay na ito, pero pinapaalala ko palagi sa inyo, ang aral ng rabay ay hindi nababago. Nilang aral ng mga ito ay maaring narinig nyo na, nabasa nyo na yung iba, pero nire-refresh ng rabay sa atin, kapag nire-refresh niya, naaalala natin. Ang Biblia ay may isang layunin. Mula Genesis hanggang Revelation. Ipaunawa niya sa atin ang salita ng Ama, matutunan natin, maunawaan natin, gawin natin at ibubuhay natin. At the end of the day, kapag ipinikit natin ang ating mga mata, nagpantay ng ating mga paa, masasabi natin sa ating sarili, I kept the faith. Ano po? I finished my course. Naganap ko ang aking pananampalataya. Nagawa ko ang aking gawain. Hallelujah. Ito po ang aral ng ating rabay, mga kapatid ko. And sana, tayo po may natutunan. Huwag po sana tayo makalimot. Ano man po yung bagabag natin sa buhay. Tulungan natin ang ating mga mahal sa buhay para maunawa ng salita ng Ama. Paunawan natin ito, ipangaral natin sa ating mga anak at mga apo na susunod na mananampalataya sa atin. At huwag tayong makakalimot na ibigay kung anong hinihiling sa atin ng ating Ama. Ano po? Uulitin ko. Kung gusto nyo ng pagpapalang pananampalataya at buhay na maayos at hindi nangangailangan, gawin ninyo ang inyong mga narinig. At ako, ay aasa na makikita ng Ama ang inyong kagustuhan na pagsilbihan natin siya sa ikabubuti at ikatitiwasay ng ating mga mahal sa buhay at sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Salamat po sa Rabay. Mabuhay po ang ating Amang Yahweh. At salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Shabbat Shalom po at magandang gabi. Hallelujah.